Madilim ang himpapawid, tahimik ang mundo, ngunit ang katahimikan ay tila bagyo bago ang kulog. May bigat sa hangin, isang pahiwatig ng galit na darating. Ang lupa ay hindi pa nakararanas ng gayong sandali. Ito ang mga huling babala, mga palatandaan ng katapusan. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Ang mga salot, isa pagkatapos ng isa pa, ay ibinubuhos sa ibabaw ng mga naninirahan sa lupa. Ang kanyang mga salita ay hindi imahinasyon, ito ay pangitain. Nakita niya ang hinaharap na nanginginig sa harap ng galit ng Diyos. Sa banal na kasulatan, nakasulat sa Apokalipsis 16:1, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa templo na nagsasabi sa 7 anghel, "Humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng galit ng Diyos sa lupa." Ito ang larawan na kanyang inihayag, isang mundo na nakalimot sa maylalang at ngayon sa bawat plaga ay ginigising ng makapangyarihang kamay. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan sa mga huling araw. Walang makapagtatakas sa mga hatol ng Diyos. Ang tanging kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala at pagsunod. At siya'y nakakita, mga lungsod na nanginginig, mga tao na tumatakbo ngunit walang matatakbuhan, mga tahanan na nawasak sa sandaling igalang ng lupa ang galit ng kanyang mailalang. Ngunit higit pa sa pagkawasak, nakita niya ang katigasan ng puso ng marami na kahit sa harap ng mga salot ay tumatanggi pa rin na yumuko. Isang tanong ang bumabalot sa katahimikan. Paano tatayo ang tao sa harap ng kanyang galit? Ang kanyang mga pangitain ay hindi lamang babala. Ito'y salamin ng ating mga puso. At sa bawat salitang kanyang isinulat, naroon ang bigat ng walang hanggang pagpili. Siya ay nakakita at ang mundo ay nagbulag-bulagan. Ang unang tanda ng galit ng Diyos ay bumabana. Hindi ito bagyo o lindol. Ito ay sa mismong laman ng tao. Ellen White ay sumulat sa unang mga sulat. Nakita ko na ang mga salot ng Diyos ay ibinuhos sa mga walang tatak ng Diyos at sila'y dumanas ng di mabilang na paghihirap. Sa banal na kasulatan, malinaw ang unang salot, Apokalipsis 16:2. At humayo ang unang anghel at ibinuhos ang kaniyang mangkok sa lupa at nagkaroon ng masasamang sugat at nakapangingilabot sa mga tao na may tanda ng hayop at sa mga sumasamba sa kaniyang larawan. Nakita niya ang katawan ng tao na puno ng sugat, mabaho at walang kagalingan. Ang mga kamay na minsang ginamit upang itaas laban sa Diyos ay ngayoy nanginginig sa kirot. Ang kanilang mga mukha ay nabalot ng kirot at pagkasuklam. Ang kanilang sigaw ay umalingaw-ngaw, ngunit walang sagot mula sa langit. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan sa mga huling araw. Ang mga hatol ay ipatutupad sa mga hindi kumilala sa Diyos at sa kanyang kautusan. Ang sugat na iyon ay hindi lamang sakit ng laman, ito ay tanda ng paghihiwalay. Ang kanilang mga katawan ay nagsasalita ng katotohanang kanilang itinakwil na walang kapayapaan para sa mga tumangging sundin ang Panginoon. At habang ang unang salot ay bumabalot sa lupa, dumating ang ikalawa, ang dagat na naging dugo. 2 hatol, sunod-sunod, at ang tao ay halos hindi makahinga. Ang sakit sa kanilang laman ay sinundan ng pagkawasak ng tubig, ang mismong pinagmumulan ng buhay. Ngunit kahit sa harap ng sugat at dugo, marami pa ring hindi tumiklop ang tuhod, ang kanilang mga puso'y nanigas, ang kanilang mga labi patuloy na bumigkas ng paghihimagsik. Siya ay nakakita at ang mundo'y patuloy na lumalakad sa landas ng kapahamakan. Ang hangin ay nagiging mas mabigat. Ang mga ulap ay parang nagbabantang pader ng kadiliman at ang lupa ay nakararamdam ng pagyanig ng mga hatol. Sa bawat tibok ng oras, mas lumalapit ang hindi maiiwasan. Ellen White ay sumulat sa unang mga sulat. Nakita ko na ang mga salot ay darating sa lupa at ang mga taong hindi naghahanda ay iiwan na walang kanlungan. Ito'y hindi katang-isip, ito'y larawan ng kawalan ng pagtakas. Mula sa kasulatan, ang ikalawang anghel ay nagsabi sa Apokalipsis 16:3,
at ibinuhos ng ikalawang anghel ang kaniyang mangkok sa dagat, at ito'y naging dugo na gaya ng dugo ng isang patay, at bawat kaluluwang nabubuhay ay namatay sa mga bagay na nasa dagat. Nakita niya ang karagatan na naging saksi ng kamatayan. Ang tubig na minsang nagbigay buhay ay naging simbolo ng paghatol. Ang mga barko ay nakatigil, ang mga isda at hayop ng dagat ay pawang patay. Ang mga tao'y nakatingin, walang magawa, at ang kanilang mga puso'y nilamon ng sindak. Ellen White ay muling nagbabala sa ang dakilang paglalaban. Ang mga tao ay hindi nakikinig sa mga babala ng Diyos. Ngunit kapag dumating ang kanyang mga salot, walang makatatayo laban dito. Ngunit ang pinakamalalim na larawan ay hindi lamang sa mga elemento. Ito'y nasa mga mata ng tao, mga mata na minsang puno ng pag-asa, ngayon ay kumikislap sa desperasyon. Mga labi na dati may pagyayabang laban sa Diyos, ngayon ay nanginginig sa katahimikan. Ngunit sa kabila ng lahat, marami ang hindi magbabalik loob. Ang kanilang mga puso ay naging bato, at ang mga palatandaan na dapat magpabalik sa kanila sa Panginoon ay lalo lamang nagpalayo. Isang tanong na muli umuukit sa kalangitan, kung ang dagat ay naging dugo at ang mundo'y lumulubog sa kapahamakan, saan patatakbo ang tao? Ang ikatlong anghel ay humayo, at ang kanyang mangkok ay ibinuhos sa mga bukal ng tubig, sa mga ilog na nagbibigay buhay sa tao. Ang mismong inumin ng sanlibutan ay naging dugo. Nakasulat sa Apokalipsis 16 part 6, at ibinuhos ng ikatlong anghel ang kaniyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig, at naging dugo. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, "Matuwid ka, ikaw na siyang ngayon at nakaraan, ikaw na banal, sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Sapagkat sila'y nagbubo ng dugo ng mga banal at ng mga propeta, at sila'y binigyan mo ng dugo upang inumin." Nararapat sa kanila, Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Ang mga tao ay hinatulan sapagkat kanilang ibinubo ang dugo ng mga lingkod ng Diyos. Ngayon ay ibinubuhos sa kanila ang kanilang bahagi. Sila'y uminom ng dugo, yamang sila'y nagbubo ng dugo. Nakita niya ang mga ilog na naging pula, ang mga balon na dati nagbigay ng kasariwaan, ngayoy naging daluyan ng kamatayan. Ang mga tao'y uhaw, subalit ang tanging nasa harap, nila'y kasuklam-suklam na dugo. Ang kanilang mga labi nanuyo, ngunit ang kanilang puso'y hindi pa rin kumilala sa may lalang. Pagkatapos ay dumating ang ikaapat na anghel. Ang araw na mula pa sa simula'y naging pinagmumula ng liwanag at init ay naging kasangkapan ng paghatol. Apokalipsis 6:18-9. At ibinuhos ng ikaapat na anghel ang kaniyang mangkok sa araw, at ito'y pinapahintulot na nagniningas ang mga tao sa apoy, at ang mga tao'y nagniningas sa matinding init, at sila'y nagsipanglait sa pangalan ng Diyos na may kapamahalaan sa mga salot na ito, at hindi sila nagsisi upang magbigay sa kanya ng kaluwalhatian. Ellen White ay nagbabala sa unang mga sulat. Nakita ko na ang araw ay ibinigay upang pahirapan ng mga walang tatak, at sila'y sumigaw sa kirot, gayon may hindi sila nagsisi. Nakita niya ang balat ng tao na sinunog ng init, ang mga bayan na natuyo, ang mga pananim na nalanta, ang lupa na dati yumabong sa ilalim ng araw, ngayon ay namatay sa ilalim ng kanyang matinding init. At gayon paman, sa halip na magsisi, ang mga labi ng tao'y nagbitaw ng paglapastangan. Sa halip na magbigay ng luwalhati, sila'y nagtaas ng kamay laban sa Diyos. Ang ikalimang anghel ay humayo. Ang kanyang mangkok ay ibinuhos sa luklukan ng hayop, at ang kaharian nito'y nabalot ng kadiliman. Apokalipsis 16:10-11. At ibinuhos ng ikalimang anghel ang kaniyang mangkok sa luklukan ng hayop, at nagdilim ang kaniyang kaharian, at nginangalit ang kanilang mga dila dahil sa hirap, at sila'y nagsilait sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Ang mga hatol
ay bumabagsak sa luklukan ng hayop, at ang mga sumamba sa kanyang larawan ay dumaranas ng kadiliman at kapighatian. Nakita niya ang mga tao na nagngangalit ng kanilang mga ngipin, mga dila na kumikibot sa hapdi, at isang kadilimang hindi lamang sa mata kundi sa kaluluwa. Ang mga bayan ay nagmistulang anino. Ang kanilang mga puso ay lalong nagpunla ng paglapastangan, at pagkatapos ay dumating ang ika-6 na anghel, Apokalipsis 16:12, at ibinuhos ng ika-6 na anghel ang kaniyang mangkok sa malaking ilog na Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang daan ng mga hari na mula sa sikatan ng araw. Ellen White ay nagbabala sa unang mga sulat. Nakita ko na ang kapangyarihan ng Euphrates ay matutuyo at ang mga hari mula sa silangan ay hahanda para sa huling labanan. Nakita niya ang ilog na natuyo, ang mga bansa na nagtitipon, ang mga espiritu ng kasamaan na lumabas upang dayain ang mga hari ng lupa. Ang mundo ay tinipon para sa isang huling alon ng paglalaban laban sa Diyos. Ngunit sa halip na magsisi, ang mga tao'y sumunod pa rin sa mga bulong ng kadiliman. Ang kanilang mga puso'y nalasing sa panlilinlang, at sa gitna ng kadiliman, pandaraya at tuyong ilog, naghahanda ang mundo para sa Armageddon. At dumating ang ika-7, ang huli, ang pinakamabigat sa lahat. Ang mga langit ay yumanig, at ang tinig mula sa templo ng Diyos ay narinig. Naganap na. Apokalipsis 6:7-18-21. At ibinuhos ng ika-7 anghel ang kaniyang mangkok sa hangin, at lumabas ang isang malakas na tinig mula sa templo, mula sa trono, na nagsasabi, naganap na. At nagkaroon ng mga kidlat, at mga tinig, at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na hindi pa nagkaroon kailanman mula nang ang mga tao ay nasa lupa, gayong kalakas ang lindol. At malaking granizo na kasing bigat ng 1 talent ang lumagpak mula sa langit sa mga tao. At nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa salot ng granizo, sapagkat napakalaki ng salot na ito. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Ang ika-7 salot ay pinakamalubha at pinakamapanganib. Ang tinig ng Diyos ay yumanig sa langit at lupa, at ang mga hatol ay bumagsak sa lahat ng mga tumutol sa kanyang pamamahala. Nakita niya ang lupa na nabiyak, ang mga bundok na nawasak, at ang mga lungsod na gumuho sa isang iglap. Ang mga tao'y tumakbo, ngunit walang ligtas na pook. Ang kanilang mga tahanan ay naglaho, at ang kanilang mga yaman ay nabaliwala. At bumagsak ang mga tipak ng yelo mula sa langit, hindi maliit, kundi kasing bigat ng 1 talent. Ang mga katawan ay nadurog, ang mga sigaw ay umalingaw-ngaw, ngunit sa halip na pagsisisi, lumabas sa kanilang mga labi ang paglapastangan. Ellen White ay nagbabala sa unang mga sulat. Nakita ko na sa ika-7 salot, ang mga matitigas na puso ay lalong tumindi sa kanilang paghihimagsik, at walang kaligtasan para sa kanila. Ang tinig mula sa trono na ganap na ay hindi lamang wakas ng mga salot. Ito ay tanda ng hangganan, hangganan sa pagitan ng habag at ng paghatol, hangganan sa pagitan ng kaligtasan at ng walang hanggang pagkawasak. Matapos bumagsak ang ika-7 salot, isang bigat ng katahimikan ang bumalot sa mundo. Hindi na ito ang katahimikan ng paghihintay, ito'y katahimikan ng pagkawasak. Ang lupa ay sugatan, ang dagat ay dugo, ang hangin ay puno ng alab at abo. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Matapos ang huling salot, ang daigdig ay tila isang disyertong walang buhay. Ang mga pook na dati puno ng kagandahan ay naging parang ilang ng kapahamakan. Nakita niya ang mga lungsod na abo, ang mga tao na kaunti na lamang ang natitira, at ang kalikasan na wala ng awit. Ang ibon ay tumigil sa paglipad, ang tubig ay tumigil sa pag-agos, at ang lupa ay tila humihinga ng mabigat sa ilalim ng pasanin ng kasalanan. Sa banal na kasulatan, ang hudyat ay dumating, Apokalipsis 8:1, at nang buksan niya ang ika-7 tatak,
nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Ellen White ay nagbabala sa unang mga sulat. Nakita ko na sa katahimikan, ang mga banal ay nakatingin pa itaas, naghihintay sa pagpapakita ng kanilang tagapagligtas. Ito ang katahimikan bago ang liwanag, ang katahimikan ng lupa na sugatan at ng langit na naghahanda para sa sandali ng muling pagparito. Ngunit sa mga hindi nagsisi, ang katahimikan ay tila hukay, walang tinig ng pag-asa, walang bulong ng kapatawaran. Tanging ang bigat ng sariling mga pagpili ang bumabalot sa kanila. At sa kabila ng abo, sa kabila ng dugo, isang liwanag ang unti-unting sumisikat mula sa silangan. Ito'y hindi liwanag ng araw, kundi liwanag ng paparating na hari. Mula sa abo ng mundo, mula sa katahimikan ng huling salot, isang liwanag ang biglang sumiklab sa kalangitan. Hindi ito liwanag ng araw o buwan, ito'y liwanag na pumupunit sa dilim, liwanag na hindi matatalo ng alinmang anino. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Hindi nagtagal, sa silangan ay lumitaw ang isang maliit na ulap, kasing laki lamang ng kalahating palad ng tao. Ito ang ulap na pumapalibot sa tagapagligtas, at sa paglapit nito, ito'y nagiging mas maliwanag at higit na maluwalhati. Siya'y nakita, ang ulap na yon, at sa loob nito, isang trono ng kaluwalhatian. Ang tinig ng mga anghel ay dumadagundong, ang tinig ng mga banal ay umaawit, at ang tinig ng mga makasalanan ay nanginginig. Sa Biblia, ito ang katuparan ng mga salita. Mateo 24:30. At kung magkagayoy makikita ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na napaparitong nasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ellen White ay nagpatuloy sa unang mga sulat. Sa pagdating ni Kristo, ang mga banal ay magbubunyi, ngunit ang mga hindi tapat ay tatakbo upang magtago sa mga bitak ng mga bato. Ang lupa ay yumanig, ang dagat ay umatungal, at ang kalangitan ay nabuksan na parang isang aklat. Ang liwanag ay dumapo sa mga libingan at ang mga natutulog sa Panginoon ay gumising. Ngunit sa mga tumanggi, ito'y apoy ng paghuhukom. Ang kanilang mga mata ay hindi nakatagal sa liwanag at ang kanilang mga puso ay nabali sa bigat ng kanilang sariling mga gawa. Ito ang sandaling nakita ni Ellen White, ang hari na bumabalik, hindi bilang kordero, kundi bilang hukom at mananakop. At ang katahimikan ng mundo ay napalitan ng huling awit ng tagumpay ng mga tinubos. Ang mundo ay nasa huling sandali ng kanyang kasaysayan. Ang mga salot ay lumipas, ang lupa ay sugatan, at ang liwanag ng hari ay nagliliwanag sa lahat ng dako. Ngunit sa liwanag na iyon, malinaw ang paghihiwalay, ang mga tapat at ang mga tumanggi. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Sa wakas, ang lahat ng kalaban ng Diyos ay natipon sa harap ng kanyang hukom. Ang mga matuwid ay iniangat sa kaluwalhatian at ang mga makasalanan ay ibinagsak sa walang hanggang kapahamakan. Siya'y nakita ang mga banal na nakatayo sa kaliwa ng hari, ang kanilang mga mukha kuminang sa kapayapaan at saya. Ang mga makasalanan ay nakatayo sa kanan, ngunit ang kanilang mga matay puno ng panghihinayang at sindak. Apokalipsis 22:20. Narito, ako'y dumarating na may mabilis na ganting. Ang aking ganting ay sumasa akin upang bigyan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Mapalad ang mga nagbabantay at gumagawa ng mga bagay na nararapat sa kanila sapagkat sila'y magkakamtan ng karapatan sa buhay ng punong kahoy ng buhay. Ang mga naglilinis ng kanilang mga damit ay magkakaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at magsisipasok sa mga pintuan sa lungsod. Ellen White ay nagpatuloy sa unang mga sulat. Nakita ko na ang pagtatapos ng mundo ay sandali ng katarungan, ngunit higit sa lahat, sandali ng kaluwalhatian para sa mga nagtiwala at sumunod sa Diyos.
Ang lupa ay muling bumalik sa katahimikan, ngunit ang katahimikan na ito ay hindi kahila-hilakbot tulad ng nakaraang sandali. Ito'y katahimikan ng pag-ibig na nagpapanatili sa daigdig sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. At siya ay nakakita ang dulo ng kasaysayan, ngunit ang simula ng walang hanggang liwanag. Ang hatol ay ganap, ang mga pagpili ay malinaw, at ang mga nanatili sa Diyos ay yumakap sa buhay na hindi magwawakas. Ang mundo ay nagbago, ang sangkatauhan ay nahubog muli sa harap ng kapangyarihan at awa ng maylalang. Ang mga mata ng nakasaksi ay nakakita at ang puso ng Diyos ay nagdiwang sa mga tinubos.